Ito lang naman yung ginagawa natin kapag nakakaramdam tayo ng stress. Meron ako ditong ginawang mga strategies kung paano natin sila haharapin. Kapag nakakaramdam tayo ng stress, meron tayong nagiging dalawang reaction. It's either negative or positive. Yung mga positive, yun yung adaptive, and yung negative naman, yun yung maladaptive. Fight or flight. Wala naman ditong hindi nakakaramdam nun, di ba? Parang lahat naman tayo nakakaramdam ng stress. Gustuhin man natin o hindi. Ang control lang din natin doon kung paano tayo magre-react. It's either fight, lalabanan natin, or flight, tatakbuhan natin siya. Ito yung mabilis na tibok ng puso, ito yung kinakapos ng hininga, yung bigla ang pagtaas ng blood pressure, increased alertness, ito yung natitense na tayo. Tapos, ito yung tumataas yung sugar. Di ba? Usually talaga, ito yung mga nagiging epekto ng katawan natin kapag nakaramdam tayo ng stress. Take a bath. Feeling ko ako to eh. Kasi minsan talaga pag parang di ko alam pag naano ko ng tubig eh. Pag yung shower namin, nakaano sa mukha ko. Ganun. Di ko alam. Give yourself a prep talk. Kausapin mo siya. Tingin ka sa salamin. Appreciate mo yung God creation. Wow. Tapos, isipin mo, yung stress na yun, lilipas din. Mag-isip ka ng positive something sa'yo, tapos isipin mo lagi na nandito ka ng may kahulugan at may nabibigay kang maganda sa bawat isa. Benefits of doing coping skills graph. Learning to be okay, making mistakes. Tama. Sabi nga nila, walang pagsisisi na nasa una. Kasi kailangan talaga muna nating magkamali. Paano pag nagkamali ulit? Di start, di ba? Gusto kong mag-iwan ng kasabihan na, if you fail, eat some piece of cake. Celebrate small wins. Yun lang. Buhay. Kapag may nakita mong mali, isipin mo may makikita kang maganda. Yun lang. Wow!